GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas ngayong taong 2016, ramdam na sa buong Northern Luzon. 6 na lalawigan na ang nasa signal number 5 dahil sa super typhoon. Halos lahat po ng Luzon may typhoon signal sa kasalukuyan. At ngayon po, alamin natin ang latest sa bagyong Lawin mula sa ating GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, good evening Jessica. Kung ngayon sa Northern Luzon pa lang ramdam ang bagyo, simula bukas sa halos buong Luzon na mararamdaman ang bagsik nito. Napakalawak kasi ng sirkulasyon ng bagyo. Kung ikukumpara yan sa bagyong Yolanda, mas malaki pa ang diameter ng bagyong Lawin na nasa halos 800 kilometers. Sa kuha nga ni U.S. Cooper Chito Grillo, bilang paghahanda, tulong-tulong kanina mga guro, estudyante at volunteers sa pagpatong ng semento sa bubong ng isang paaralan dyan sa Pangasinan. Sa mga Taga-Luzon, tularan po natin sila sa pagiging I am ready, lalo na't palapit ang bagyo sa kalupaan. Sa update ng Pag-asa kaninang alas 8 ng gabi, nadagdagan pa ang mga probinsyang isinailalim sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5. Signal number 5 dyan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Northern Abra at Ilocos Norte. Mga kapuso, itong kauna-unahang pagkakataon na nagka-signal number 5, simula po nang nagpalabas ang bagong warning signal system ang Pag-asa. Kapag signal number 5, nasa mahigit 220 km per hour ang hangin, kayang-kaya po niya magpatumba ng mga naglalakihang puno, billboard at mga konkretong istruktura, yung ganyang kalakas na hangin. Posible ring magka-storm surge o daluyong na aabot naman sa mahigit 3 metro dyan sa mga coastal area. Katumbas po yan ng halos 2 palapag na gusali. Signal number 4 naman sa natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Calayan Group of Islands. Signal number 3 dyan sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora, habang signal number 2 naman sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales at Northern Quezon, kasama na ang Pulillo Island. Sa mga nakatira sa coastal areas na sakop ng mga nabanggit na probinsya, lumikas na po kung kinakailangan. Huwag na rin po magtangkang maglayag ang mga may sasakyang pandagat, lalo na mga maliliit na sasakyang pandagat dyan sa mga dagat na sakop ng mga lugar na may warning signals, pati na dyan sa may eastern seaboard ng Southern Luzon at dyan sa may Visayas. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon Province, Cavite, dyan sa Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Metro Manila. Paalala po, konting ulan lang ang kailangan para magka-landslide kapag basang-basa na o malambot ang lupa, kaya sa tuloy-tuloy na buhos na ulan at paghampas ng hangin halos sigurado na ang pagguho ng lupa sa ilang lugar dyan sa Luzon na apektado o maapektuhan ng bagyong Lawin. Sa latest forecast track ng ahensya, sa pagitan ng alas 11 ngayong gabi o hanggang alas 2 ng madaling araw, inaasahang tatama yung mata o sentro ng bagyo dyan sa may Cagayan, Isabela area. Tatawinin nito ang mga probinsya ng Apayao, Ilocos Norte, pagkatapos yan at tuloy-tuloy dyan sa may West Philippine Sea. Huling nakita ang mata ng bagyo, 175 kilometers na lamang dyan sa may east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Malakas po ang hangin nito, 225 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot na ng 315 kilometers per hour. Mabilis ang kilos nito sa 25 kilometers per hour pa west-northwest. At bukod sa mga lugar na may signal, asahan din ang ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, lalo na dyan sa may Mimaropa, mula umaga yan hanggang gabi bukas. Buong araw din ang ulan dito sa may Visayas at dahil naman yan sa habagat, kaya mas maraming ulan dito sa may western section at sa Mindanao, may pag-ulan sa Zamboanga Peninsula. Umaga pa lamang yan at halos buong Mindanao na ang makakaranas ng pag-ulan pagdating sa hapon. Dulot naman yan ng mga thunderstorm. Jessica? Grabe tong bagyong to, Mang Tani, in terms of yung diameter niya. No, ho? Although Luzon lang po ang parang natatakpan ng bagyo, dahil sa epekto rin ng bagyo sa habagat, parang buong Pilipinas na ho kasi uulan sa Visayas dahil sa habagat, epekto ng Lawin at ganun din po sa Mindanao. So buong Pilipinas po ang affected. Yes, Jessica. At dyan mo makikita, yun, kitang-kita dito sa wind map
na ito yung sirkulasyon ng bagyo, yung hanging habagat, hindi pa kasi tayo tapos sa hanging habagat, Jessica, kaya may Maropa, Western Visayas, hanggang dito sa may Sulu at Zamboanga Peninsula ay apektado. Indirect effect nitong bagyo at yung direct effect niyan, halos itong buong Luzon, Northern, Central at dyan sa may Southern Luzon, Jessica. Unang-una, dahil napakalakas nitong bagyong ito, kaya kahit mahina na yung habagat, nagawa pa niyang palakasin yan dahil nga sa kanyang mahigit 200 kilometro kada oras na center wind. Mang Tani, i-emphasize ho natin ito, ano? Sa mga sandaling ito, kasi sabi niyo ho, 11 p.m. tonight hanggang 2 a.m. Ramdam yung mata ng bagyo. Kung saan man ito papasok, kung Isabela o Cagayan, pati yung Apayao, pati yung Ilocos Norte, lahat po yan, no? So at this point, ano ho, Mang Tani, wala na ho dapat tayong mga kababayan na nasa kani-kanila pang mga tahanan sa tabi ng dagat dahil po dun sa inaasahang storm surge. So yung mga kababayan natin na nandyan sa coastal areas ng Isabela, Cagayan, Ilocos Norte, wala na dapat mga tao dyan sa mga malapit sa dagat. Tama yun, Jessica. Kasi dapat, pag signal number 5, hindi lang 5, kahit number 4 o kaya number 3, dapat lahat ng mga inailikas na o dapat ilikas na mga tao, dapat nailikas na. Hindi lamang doon sa panganib ng storm surge, kundi yung mga malakas na hangin. Yung mga nakatira sa mga mahihinang bahay, dapat yan ay nailipat na sa mas matibay na gusali. Yung mga nakatira sa mga malababang lugar na pwedeng bahain, tabi ng ilog, yung mga mababang lugar, dapat din yan ay nailipat na doon sa mas mataas na lugar. At lalong-lalo na, Jessica, yung mga nakatira sa mga bulumunduking lugar na dapat ay pwedeng maapektuhan ng landslide. So kapag signal 4 and 5, halos dapat yan, nakalagay na yan sa dapat kalagyan para hinihintay na lamang nila yung pagdaan ng malakas na bagyong ito, Jessica. Kaya ang ano natin, Jessica, sa mga gitong panahon, lalo ng mga local officials, talagang dapat walang tulugan to. Jessica, lahat ay naka-alerto, hihintayin natin yung pagtama ng bagyo hanggang sa ito ay makalabas o makalagpas sa kanilang mga lugar. Yun ang mahirap po sa mga ganitong sitwasyon. Ano ho, malakas yung bagyo, gabi ang tama, tapos wala ng ilaw. Ngayon pa lang, maaga pa lang, siguro yung mga electric companies, as a precaution, no, tinanggal na ho nila yung power. Wala ng kuryente. Kaya Jessica, yan ang napakadelikado talaga na kung kailan gabi o madaling araw, tsaka dadaan itong ganito kalakas na bagyo, wala kang kuryente, napakadilim. At kung minsan nga, yung ating mga kapuso pa, kung minsan walang baterya, walang ano, ito yung pinakamahalaga dahil talagang napakadelikado itong pinag-uusapan natin, isang napakalakas na bagyo, dadaan dyan sa lupa na kung saan madaling araw o gabi, halos wala kang kalaban-laban, kung hindi, hihintayin mo na lamang kinabukasan kung ano ang pinsalang idinulot nitong napakalakas na bagyo, Jessica. Ulit-ulitin lang natin, Mang Tani, yung mga nakatira ho, malapit sa mga dagat, malapit sa mga ilog, dun sa mga bundok na previously dapat identified na kung landslide prone. Sa mga sandali ho ito, dapat wala na ho kayo dyan, no? Kung napapanood nyo ho kami. Mabuti ho, lumikas na po kayo at magtungo na po sa mga evacuation center. Tama yan, Jessica. Dahil kumisan, dahil sa, kung di natin yung pagiging matigas ang ulo, kung kailan imposible na silang tulungan ang nangyayari nga, katulad na pag-usapan natin, maging yung rescuer, nagiging biktima rin. Imbis na sila ay makatulong, pati sila ngayon nagiging dapat tulungan din. Kaya yung mga ganitong panahon po, dapat talaga lahat ng mga nasa panganib na ilagay na sa mga dapat kalagyan upang maiwasan talaga yung mga sakuna o pagkawala ng buhay sanhi nitong napakalakas na bagyo. Paulit-ulit po nating sinasabi, ito ay isang super typhoon. Kahit hindi ito kasing lakas ng bagyong Yolanda, napakalakas na bagyo ito. Yung gustiness, Jessica, na mahigit 300 kilometro kada oras, napakalakas noon at kayang-kaya talagang sumira ng kahit anong istruktura na kanyang daraanan, Jessica. At dapat ho yung pag-ingatan talaga, iwasan natin yung kayo ay nandun sa yung mga lugar na dadaanan ng daluyon. Katulad po nung nangyari sa Leyte, no, sa Yolanda, yung pumasok ho yung dagat sa mga komunidad. Ito ho nakikita pong senaryo ng ating mga weather forecaster dito sa Super Typhoon Lawin. Guguluhin nung hangin, no, Mang Tani, yung dagat,
Kaya yung dagat ho uurong papasok sa ating mga barangay, sa ating mga komunidad. Kaya yun ho ang dapat nating iwasan sana. Mang Tani, baka may mga detalye pa ho kayong maibibigay tungkol dito sa daluyong na tinatawag o yung storm surge. Yes, Jessica, dahil ang ano natin, yung mapa ang titingnan natin, aling mga lugar ang talagang dapat na posibleng magkaroon ng Storm tinatawag surge. natin storm surge. So daluyong, yung coastal area ng Ilocos Norte, yung bahagi o coastal area ng dito sa may Cagayan hanggang dyan sa may Isabela. Bakit? Kasi yung bagyo, Jessica, papunta rito, ang mas malakas na hangin, yun ang gagaling sa northeast. So, open space yan, karagatan yan. So, halos tuloy-tuloy yung pasok ng napakalakas na hangin dito mula sa northeast patungo sa kalupaan ng Cagayan at dito sa may Ilocos Norte. So, yung mga coastal area sa mga lugar na yan, ang mas inaasahan natin o posibleng magkaroon talaga ng storm surge kumpara dito sa may katimugang bahagi ng bagyo na kung saan galing naman ang hangin dito sa lupa papunta sa karagatan. So, itong coastal area sa Isabela, kung dito dadaan yung bagyo, Cagayan, hanggang dyan sa may Ilocos Norte at dyan sa may Ilocos Region, dahil paglagpas naman yan, Jessica, at malakas pa yung bagyo, yung hangin naman mula sa dagat, papunta sa lupa. Kaya paglagpas niya sa mainland Luzon, yun namang Ilocos Region hanggang Pangasinan at Zambales, posibleng makaranas naman ng storm surge o daluyong. Kaya itong eastern section ng Cagayan Valley at western section ng Luzon, yan po ang dapat na bantayan at posible. Katulad ngayon, hindi pa dumaraan yung bagyo. Kaya dyan sa Ilocos Region, dapat ngayon pa lamang ay nailikas na, Jessica, yung mga dapat lumikas sa posibleng pagkakaroon ng daluyong. Mang Tani, yung inaasahan pong taas ng alon, sabi niyo ho kanina ay sintaas ng 2 palapag o parang kung building ho yan, sintaas ng 2nd floor ng gusali. So, yung mga may bahay po dyan na inaakala nyo, meron namang 2nd floor yung bahay namin, hindi kami aabutan daw ho kayo base ho sa forecast ng ating mga weather forecaster. Yes, Jessica. At yun ay dulot lamang nung malakas na hangin. Paano kung sasabay pa yan sa high tide? So kahit papano, madadagdagan pa yun. Kung halimbawa yung high tide, kung sakali man na ngayon magkakaroon ng high tide doon sa coastal areas ng Cagayan at Isabela, na at least mga 1 o kulang-kulang 2 metro, idagdag mo pa yon doon sa 4 na metrong inaasahan. So magiging 6 na metro yon. So yun ang isa sa mga panganib na dapat ay nakikita ng ating mga kapuso. Kaya kung talaga po na kung kayo ay pinalilikas at lumikas na kayo, kung hindi man po, manatili kayo doon sa mas mataas na lugar kaysa doon sa inyong kinalalagyan kung alam nyo na kayang-kaya kayong abutin nung halos 6 na metro. Kung yun yung mangyayari o 4 na metro na taas ng tubig, sanhi ng napakalakas na hangin na magtataboy ng tubig sa dagat, papunta dyan sa lupa, Jessica. Ang problema, Mang Tani, hindi natin alam ho kung lahat ng ito pinag-uusapan natin. Iba pa syempre yung mangyayari ilang oras from now, no? Kung titindi pa yung wind strength nitong silawin, madadagdagan yung ulan na mahahatak nito. Ano bang oras ho tatama, Mang Tani? 11 to 2 a.m. Ano ho kaya ang tansya na pagkilos ho nito? Kasi katulad doon nung si Karen, mabilis ho siyang dumaan Kaya hindi natin gaano naramdaman no, sa ilang mga lugar. Ito ho kayang silawin, mabilis ho ba ito o mabagal? Medyo may kabilisan din ito, 24 kilometers per hour. Ang mangyayari, Jessica, madaling araw siyang tatama rito. Pagdating ng umaga ay halos nandito na sa may nakalabas na yan sa may off the coast of Ilocos Norte. So medyo may kadalian din to, pero yun nga lamang ang pagkakaiba kasi kay Karen, lubhang malakas ito dahil halos si Karen ay 140. Ito ay 220. So halos kalahati lamang, Jessica, yung hangin ni Karen, itong daladalang hangin itong si Lawin. At pag sinabi natin kalahati, hindi ibig sabihin nun kung ano yung naging epekto ni Karen, imumultiply mo lang ng times 2. Yun na yun, hindi po. Ang hangin, habang tumataas yan, 10 kilometers per hour, naging 20, yung kanyang pinsala, hindi lang doble, triple o kumisan times 4. So ganun ang nangyayari. Kaya kung kalahati lamang si Karen, ito ay 220. Kung maraming napinsala si Karen, yun ang isang inaasahan natin o dapat na tingnan natin na pagandaan yung mas matinding pinsala. Ang isang inaano natin, Jessica, yung Sierra Madre, na sana makatulong yan kahit papano mapahina kahit bahagya yung sirkulasyon o yung hangin daladala nitong
Bagyong Lawin. Pagtama niyan sa Sierra Madre, tatawid ng Cagayan Valley, muli na namang makakaengkwentro ng bundok ng Cordillera bago tumawid sa Ilocos Norte. So yan yung mga babantayan natin at may posibilidad na kahit papano, Jessica, mapahina niya yan pagdaan na o pagpunta dito sa may Ilocos region. Yun ang ipagdasal natin, Mang Tani. Ano ho? Pagdasal ho nating lahat na sana yung bagyo tumama ho dun sa mga bulubunduking bahagi ng Northern Luzon, yung Sierra Madre, yung Cordillera, para ho mabasag yung kanyang lakas. Hindi ho gaanong magiging mapaminsala. Yes, Jessica, at yun na nga lang ang ano natin. Maliban doon, yung pagiging handa natin dahil ilang araw na natin itong pinag-uusapan simula pa noong Lunes, Martes, ngayon ay araw na ng Miyerkules, inaasahan natin na tatama na yung sentro ng bagyo. So sana naman ay marami ang sumunod, hindi lamang sa atin kundi sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Dahil yung pong lokal na pamahalaan, mas alam nila kung anong panganib yung naghihintay sa mga kanilang constituent sa bawat partikular na probinsya o munisipyo dito sa ating bansa, Jessica. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.